Narinig mo na ba ang gamit na ito o bertud na kung tawagin nila ay mutyang kalog? Kung hindi pa ay halika, sapagkat ito ay mainam na pampaswerte at maaari mong isama sa koleksyon ng iyong mga mutya buhat sa kalikasan. Hello, what's up? Your best here. Mahilig ka rin ba sa mga mutya o mga bato at mineral buhat sa kalikasan at nagtataglay ng mga natural at pambihirang kakayahan? Kung gayon, ang videong ito ay para sa iyo. Sapagkat maging ang isang ituman na kung tawagin nila ay mutyang kalog ay marami palang kagamitan. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Mutyang kalog o mas kilala rin sa ibang katawagan bilang dalugdog at kalumbibit. Ang dalugdog o kalumbibit ay isang klase ng buto buhat sa hindi pangkaraniwang baging na matatagpuan lamang sa mga sulok ng kagubatan. Ang baging na ito ay nagtataglay ng mga dahon na maaari nating ihalin tulad sa sampalok na mayroong mga tinik sa ilalim nito. Ngunit sa panahon ngayon ay napakabihira na lamang na makasumpong nito. Subalit ano naman nga ba ang espesyal sa butong ito na tinatawag na dalugdog? Ang mutyang kalog o dalugdog ay isang mainam na pampaswerte sa trabaho man, sa negosyo at sa mga sugalan. Mainam rin itong panghalina at mabisa mong magagamit upang maibigan ka ng iyong natitipuhan. At kung ikaw naman ay madalas kang bumiyahe o umalis, maganda rin itong proteksyon at pang-iwas sa mga sakuna sa paglalakbay. Kadalasan rin itong ginagamit na pangontra sa mga masamang elemento kagaya nga ng mga nuno sa sapa o sa mga ilog, at gayon din sa mga itim na mahika o dasal. Ibalot lamang ito sa isang pulang tela at ilagay sa tindahan, sa inyong bag o maging sa inyong bulsa kung umaalis ka ng bahay. Espesyal ang batong ito sapagkat maliban sa ito ay umaalog, ay daglian nga itong nagtataglay ng init at nagagawa nitong manatiling mainit kung iyo itong ikuskus sa ibang matigas pang bagay. Hindi rin ito kakagad na nababasag o nabibiyak, kaya mainam itong gawing kwintas ng mga bata o sanggol at gamiting pangontra sa mga balis at usog. Maaari mo itong mabili online, subalit siguraduhin lamang na ito ay orihinal at hindi kahawig lamang. Ang butong ito ay kadalasang may kulay na dark gray hanggang light gray, at literal na makikita mo nga ang mga hilatsa o linya palibot sa buto nito. At syempre, ang bahagi kung saan ito nakuhang nakadikit buhat sa pads nito. Ikaw, nakakita ka na ba ng bertud na ito na tinatawag nilang mutyang kalog? Isang uri ng buto sa Pilipinas, pinaniniwalaan na nabibiyak raw sa oras na mayroong masamang magtatangka sa buhay mo. Mayroong tao na nagbabalak ng hindi maganda o hindi kaya naman ay mayroong naninira sa iyo. Narinig mo na ba ito? Ang buto na kung tawagin ay buto ng sinukuan. Isang sagradong gamit na mula pa nga sa ating mga ninuno. Halika at ating alamin ang mga tinataglay nitong gamit, bisa at mga kapangyarihan. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig kayo sa mga videong kagaya nito, mga videong pampaswerte, mga mutya buhat sa kalikasan, o mga agimat at anting-anting dito sa Pilipinas, ang videong ito ay para sa inyo. Papaano nga ba naging kakaiba at natatangi ang buto ng kahoy na ito? At saan nga ba nagmula ang paniniwalang ito na may bisa raw at taglay na kakayahan
ang butong ito. Ang Bodhi tree o ang Bo tree o di kaya naman ay kilala bilang Ficus religiosa ang siyang pinag-ugatan ng paniniwalang ito, lalo na nga sa relihiyong Budismo. Ayon nga sa paniniwala, sa mga punong ito daw nagpahinga at nahimlay ang kanilang Diyos na kung tawagin ay si Buddha. Kung kaya naman banal at sacred raw ang mga punong kagaya nito. At maging nga sa mga kilala nating plantito at plantita ay naniniwalang maswerte nga ang mga punong kapamilya at kagaya ng Ficus religiosa. Dahil dito ay maging ang mga buto o ang bunga nito ay kanilang kinokolekta at ginagamit bilang bahagi ng mga rosaryo o mga kwintas sa pananampalataya. Subalit ang buto ng sinukuan ay hindi nagmula sa bunga ng Bodhi tree, bagkus sa isang mga malalaking puno na kagaya lamang nito sa mga liblib na kagubatan dito sa atin sa Pilipinas. Kanila nga itong pinatutuyo at nililinis upang i-bless at lagyan ng bisa, at tinatawag na nga na buto ng sinukuan. Ang butong ito ay karaniwang ginagamit sa paggawa ng bracelet, tulad rin ng gumamela selis na ginagawang kwintas o kaya naman ay beads sa mga rosaryo. Maraming gamit at mga kakayahan ang bagay na ito o ang mga bracelet o kwintas na yari sa buto ng sinukuan. Isa nga itong mainam na pampaswerte, panggayuma at panghatak ng customer sa alinmang negosyo. Maaari mo rin itong magamit na pamproteksyon sa sarili at sa pamilya, laban naman sa mga masamang elemento o mga lalang ng tao. Mapapaamo rin ito ang loob ng inyong kaharap, katrabaho man o boss, kaaway o kasamaan ng loob. Gamit rin ito at ang orasyong naibasag dito ay magaang papasok sa iyo ang pera o ang blessings. At sa oras nga na mayroong magtangka sa buhay mo o mayroong nagbabalak ng masama sa iyo, ay pinaniwala ang kusang nabibiyak o nabibitak ang mga butong ito ng sinukuan, bilang magsilbing warning sa mayroong suot-suot nito. Kung kaya naman mainam nga na magsuot o magtangan ka nito. At syempre, una na ang pananampalataya mo sa may kapal, na ilayo ka nga sa mga kapahamakan. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng katulad ng butong ito? Ng buto ng sinukuan? At gaya nga ng lagi nating paalala, ang mga bagay o mga pampaswerteng ito ay gawin lamang nating gabay. Magtrabaho tayo upang umasenso, magsikap at manalig sa may kapal. Pampaswerte sa negosyo, pampaswerte sa trabaho, o pampaswerte sa buhay. Lahat ng iyan ay naitampok na natin sa ating mga nakaraang topic. Subalit narinig mo na ba ang mga natatanging bagay na ginagamit pala bilang pampaswerte sa pangingisda? Iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Halika at isa-isahin natin ang 6 na aprobado at epektibong pampaswerte upang maging masagana ang iyong huli sa iyong pagpalaot. Kung papaano ito isasagawa at ano ang mga kaakibat nitong panganib. Kayo ba isang mangingisda o mamamayang panghuhuli lamang ng isda ang tanging ikinabubuhay? At batid ko na hindi sa lahat ng pagkakataon ay marami at nag-uumapaw nga ang inyong mga huli. At normal lamang po iyan. Subalit batid mo ba na karamihan ng mga nagmamay-ari ng mga bangkang pangisda o tinatawag na pangulong ay mayroong mga tinataglay ng mga pampaswerte, charm o mga pangakit ng mga mauhuling isda, kung kaya naman madalas nga ay marami silang nauhuli at hindi umuuwi ng tulala. Kaya naman sa videong ito ay inisa-isa natin ang 6 na pinakamabisa at epektibong gamit at aprobadong pampaswerte para sa mga mangingisda. Number 1. Barya. Ang barya o coins ay simbolo ng kasaganaan at madalas nga itong ginagamit sa pagbibindisyon
ng mga bagong kagamitan at kabilang dito ang bangka. Kung ikaw ay mayroong bagong biling bangka na nais mong gamitin sa pangingisda, ay marapat na ito ay pa-blessings mo muna o pabasbasan at hagisan nga ng maraming barya. Hindi lamang ito magdadala ng swerte, ay maaaring maglayo pa nga sa iyo sa anumang peligro. Number 2. Palaspas. Ang palaspas ay tanyag dito sa atin sa Pilipinas. Ito man ay mapadahon ng ulibo, dahon ng pitugo o dahon ng niyog. Maaari mo rin itong gamitin upang mag-akit ng maraming huli sa iyong bangkang ginagamit. Number 3. Kandila ng karo. Tuwing mahal na araw nga ay pinuprosesyon ang mga santo sa simbahan at mayroon itong mga kandilang nakatirik kasama nito. Kadalasan itong upos na o nalusaw na nga kung iyo itong makikita. Subalit, ito ay maaari mong kunin at magagamit mo pa. Ang pang-apat naman ay ang bulaklak ng tanglad. Aprobado itong mabisang panghalina, pang-akit at panggayuma. At maging sa pangisda, ito ay maaari mong magamit. Ang pinagsamang palaspas, kandila buhat sa karo, at bulaklak ng tanglad ay maaari mo ngang iinsenso o isaklab sa inyong bagong biling bangkang pangisda upang magdala ito sa iyo ng maganda at maraming huli. Number 5. Puso ng saging. Opo, tama ang inyong narinig, puso ng saging. Subalit iyon lamang suhi o sumibol sa katawan mismo nito. Maaari mong kunin ang pinakadulo nitong bahagi sa mga dibinong araw at patuyuin ito at ibalot sa puting tela o kaya naman ay lagyan ng plastik at maaari mo nga itong itali sa bangka o sa inyong ginagamit na lambat. Pang-anim ay ang pinakamabisa sa lahat at ito ay ang tinatawag na tiw-tiw. Isang piraso ng baging na pawang makukuha lamang sa pusod ng ilang kabundukan. Ito ay maaari ngang binabantayan ng mga ligaw na hayop at mga espiritong nilalang. At pawang ang mga piling tao lamang ang pinagkakalooban nito. Napakalakas ng pampaswerteng ito at maging ang ipasok nga sa inyong sariling bahay, ito ay labis na ipinagbabawal. Dahil dadagsain ka nga o ang inyong tahanan ng napakaraming insekto o nilalang. Mainam rin itong ginagamit sa mga pangingisda, subalit iyong mga malalaking barko lamang, sapagkat hindi mo nga mapipigilan na pagkaguluhan ito ng mga nilalang, lalo na nga ng isda sa karagatan, at maaaring maging mitsa pa nga at peligro sa inyong buhay. Ayan, ngayon ay alam mo na ang mga epektibong pampaswerte sa pangingisda. Alin sa mga ito ang iyong nagustuhan? Subalit lagi pa ring tandaan na huwag lamang tayong umasa sa mga swerte o sa mga pampaswerte, kundi sabayan natin ng dasal at pagtawag sa may kapal. Madalas ka bang nakakakita ng gagamba? Sa kisame man, sa likod bahay, o maging sa mga bakanting espasyo? Sapagkat batin mo ba na may malalim din pala itong ibig sabihin na kaugnay ng ating pang-araw-araw na buhay? At higit nga sa lahat, napakainam din pala nitong pangpaswerte o agimat sa pangingisda kung sakaling makakuha ka o makakita ng bahay ng gagamba na mayroong nahuli o nakadikit na iba pang insekto. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa videong ito ay ating talakayin ang mga kakaibang kaalaman at paniniwala pala kaugnay ng gagamba at kung papaano nga ba ito magagamit bilang pampaswerte sa pangingisda. Madalas ka na bang nakakakita ng gagamba? Malaki ba o maliit? Sapagkat bata pa lamang tayo, ay batid na nga natin na kung sakaling malaki at malawak ang sapot nito, ay tiyak ding malaki ang gagambang nagmamay-ari nito. Ang mga gagamba rin ay bahagi na ng aliwan at laruan ng mga kabataan sa probinsya. Subalit batid mo ba na hindi lamang pala basta laruan o basta insektong hayop
ang mga gagambang ito, sapagkat mayroon din pala itong mga ipinahihiwatig at malalim na kahulugan at ugnayan sa ating mga paniniwala. Ang mga gagamba o spiders ay isang uri ng arthropods na nagtataglay ng 8 binti at naglalabas ng mga kakaiba at pambihirang sapot na ginagamit nga nila sa paggawa ng web. Pang-7 nga ang gagamba sa pinakamaraming klase ng mga arachnids na mayroon sa mundo. At sa kabuuan ay mayroon ngang humigit sa 51,673 klase ng mga gagamba. Batid mo ba na ang mga gagamba ay tinuturing ding sagrado sa paniniwala ng mga Muslim? Ito ay sapagkat sa tulong raw ng sapot nito ay nakaligtas di umano si Muhammad mula sa mga Quraysh na humahabol sa kanila. Sa maraming kultura, ang gagamba nga ay tinuturing na simbolo ng pagiging malikhain, patience at kasipagan. At alam mo rin ba na sa oras pala na parati kang nakakakita ng gagamba, unang sapot nito, ito ay maaaring nagpapahiwatig na ikaw ay nasa yugto ng iyong buhay na kinakailangan mong maging pulido at himaying mabuti ang bawat pagpapasya o pag-isipan ito ng mabuti. At batid mo rin ba na sa ilang paniniwala pala, ang mga nahuli o natrap na ibang insekto sa mga sapot ng gagamba ay maaari mong kunin sapagkat ito pala isang mainam ding pampaswerte upang hatak ng maraming huli sa pangingisda. Patuyuin lamang ito at ibalot sa pulang tela at saka ipwesto o ilagay sa inyong ginagamit na bangka. Kaya naman next time na makakita ka ng bahay o sapot ng gagamba, ay dalawa lamang ang maaari nitong ibig sabihin. Una, simulan mo na ang paglilinis ng inyong bahay. O kaya naman, ay simulan mo nang magnilay-nilay sa iyong mga desisyon sa buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong.